Yo, what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre, ito, may pag-uusapan din tayo na mga balita talaga na sobrang init mga katunay. Ito, yung mga balita na ihahain natin sa inyo. Ayan, siyempre dito sa unang balita na ipapakita natin, yung unang video yung ipapakita natin, siyempre, ito si Senator Soto, no, si Tito Sen ay nagsalita na about dun sa pagkakatanggal sa kanya sa pagiging Senate President niya. Ayun, medyo natapos na ang ano ni Tito Sen. Siyempre, isa yan sa pag-uusapan natin, no? Pero narinig ko parang yung mga media parang iniinis pa si Tito Sen, eh. Ayan, siyempre, ito pa yung isang pag-uusapan natin, mga katunay. Ito yung naganap na pagboto kay Senator Alan bilang Senate President. Ayan, yung pagpalit niya bilang Senate President. No, yan dyan si Senator Villanueva. Ayan. At ito pa yung isa, no? Ito yung matindi. Talagang si Senator Bato ay talagang nagngit-ngit sa galit, no? Dahil sa ginawa ni Trililing at ng NBI diyan sa Senado. Talagang gumawa sila ng palabas diyan. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng mga videong ito na bibigyan natin ng reaksyon, mga katunay. Pasok! Wala kayong idea sa mangyayari ngayon nung magpupudita? O may narinig na talaga kayong ganitong move? More or less, Sir? once you are Senate President, you must always expect it. Ganun talaga yun. You know, sometimes loyalties, friendship, usually a Senate President is of no moment. You must have your back ready all the time. Does it sadden you? Does it sadden you? You're disappointed, Disappointed? Masakit syempre, sir. Hindi. Sa akin kasi, basta ganun, God has a different plan. Pero I nakikita... think, may iba. So you Sa gusto mangyari. you will be Na para wag akong maipit o mapahamak. you will be back to minority leader, SP. I will ask my peers. Pero sir, ito Most ang... probably. Most probably. Let's wait for the... Pero sir. Pero ito, sir, live lang sa DZWB. Pero ito, sir, sa tingin nyo talaga, para maharang yung pagkukundi ng Senado bilang impeachment court. Wala kayong possibility yan. Very strong possibility. Yan yung nakikita yung reason behind the coup, sir. Tingin ko. Ano nakikita yung changes dun sa takbo ng impeachment? Depende. Hindi na masabi niyo kung paano ang strategy. Pero sir, Sa part, sir, will insist that the Constitution be followed by the Senate. so what will become of the Senate, sir, kung hindi matuloy ang impeachment trial o wag lang impeachment court? Because... Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkagano ng Senado. Pero sa party niyo, sir, ipupush niyo pa rin kung ano yung unang Ayun, nagsalita na si Tito Sen. Ako sa totoo lang, no, ako is, pabor ako dyan, no, na napalitan si Tito Sen bilang Senate President. Hindi naman dahil sa, ano, no. Kasi para sa akin, no, syempre sinasabi ko nga, isa ako sa naging TVJ vlogger, no, isa ako sa nagtanggol sa TVJ noon, nung pinaglalaban ng Itbulaga, no, isa ako sa nagtanggol sa kanila. At dahil doon napakalaki ng respeto ko sa kanila at hindi pa rin nawawala ang respeto ko kay Tito Sen kahit nasabihin natin na magkaiba kami ng paniniwala. Di ba? Pero ako, natutuwa ako dahil nga para sa akin is para totoo yung sinabi niya, para hindi siya maipit sa mga darating na problema. Kasi sa totoo lang, naiipit na siya eh. Di ba? Naiipit na siya sa mga problema, nadadamay na siya hanggang sa sinasabihan na siya na tuta, aso, 'di ba? Nasunod-sunuran lang sa amo. 'Di ba masakit kasi pakinggan 'yon eh. 'Di ba? Masakit pakinggan 'yon. Lalong-lalo na yung mga investigasyon kinokomentuhan ng ibang mga kababayan natin na lumilihis. Na parang iniiwasan yung mga tunay na sangkot sa flood control project. Dahil nga gusto ng taong bayan na malaman kung sino talaga, no? Kung sino talaga ang mastermind ng flood control project na yan. Pero ang sinasabi ni Senator Lacson, wala daw mastermind. Di wow. Di ba? Parang napakalaking kalokohan. At yan nga sinabi ni Tito Sen, talagang dyan sa politika, sa Senado, kailangan laging handa yung likod mo. Dahil kung tutuusin, hindi mo alam kung sino ang kaibigan mo dyan o talagang susuporta sa'yo.
Siguro, depende na rin sa gawa mo, kung ano yung performance na ginagawa mo. Pero ang main purpose na pinag-uusapan nila dito, lalong-lalo na ng mga media na nadidinig natin, yung pagpigil sa impeachment ni VP Sara. Yun ang matindi ron. At medyo na nadinig natin na sinabi na nakakahiya sa taong bayan kung hindi matutuloy ang impeachment o mawawala yung impeachment. Sa totoo lang, no, ito yung sinasabi natin, wag natin idamay ang taong bayan dahil hindi kagustuhan ng taong bayan ang impeachment na yan. Ang may kagustuhan lang ng impeachment na yan ay ang mga tagasunod ni Tambi. Ang tagasunod ng administrasyon. Yun lang ang may gusto niyan. Mga dilawan na walang prinsipyo. Sila yung may gusto niyan. Hindi yung taong bayan. Kasi ang taong bayan nananahimik sa impeachment na yan. Katulad ko, isa akong taong bayan, hindi ko sinasabi na pumapabor ako kay VP Sara eh. Pumabor man ako kay VP Sara o hindi ako pumabor. Hindi ako pabor sa impeachment na yan. Diba? Kasi sa totoo lang, napakaraming problema ng bansa. Kung pabor ako sa impeachment na yan, hindi lang dapat si VP Sara ang i-impeach. Pati yung presidente. Kasi pareho, kung ang tingin nila kay VP Sara, hindi nakakapag-perform na maganda at kurakot, ganyan-ganyan, di dapat ganun din ang presidente. Kasi ang daming naging problema ngayon eh. Diba? Ang daming mga naging problema ngayon ng Pilipinas na hindi masyadong malutas ng administrasyon at hindi masyadong maipaliwanag. Diba? Kaya para sa akin, hindi nakakahiya sa taong bayan. Nakakahiya sa mga nakapwesto na gustong magtanggal kay VP Sara. Kaya para sa akin, ako'y pabor at natutuwa dahil nga sa pagkakapalit kay Tito Sen para bilang respeto na lang kay Tito Sen is para hindi ka na madamay sa usapin. Diba? Mas maganda lang pag igtingin mo na lang yung pagiging senador mo, 'di ba? Mas mapapagaan pa yung trabaho mo. Wala pang maririnig na masasama laban sa iyo. Yun. So ito pa yung isa. Sa nomination Ayan. by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Is there an objection? There being none, the period, yes, is that an objection, Senator Pangilinan? Sa Pangilinan, hindi nga pa ng opinion niya. We do not object because we do not have the numbers, but we would like to manifest our serious reservations, Mr. President, for the record. Noted, Senator Pangilinan. There is a pending motion by Senator Villanueva to close the period of nomination. Is there any objection? There being none, motion is hereby approved. Majority Leader. May we ask, Mr. President, the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President, and suspend the session. Session is hereby suspended. Ayun, nakakatuwa naman no dahil nga is nagpalit na ng liderato ang Senado. No, ito talagang inaasahan natin talaga no. Ang dami naman talagang nagre-request na sana si Senator Alan Peter Cayetano ang maging bagong Senate President. Syempre bukod kay Cheese. Dahil alam natin na etong si Senator Cayetano talagang magiging transparent sa mga mangyayari. Alam natin niya na hindi din siya basta-basta mauuto. At alam natin na merong utak si Senator Cayetano. Syempre, abogado yan. Para sa akin kasi maganda talagang maging Senate President ay isang abogado. Diba? Talagang malawak kasi yan eh. Talagang lahat yan idadaan sa batas. Gaya ni Senator Cheese. Kaya nga yung impeachment ni VP Sara hindi pinaburan eh. Dahil alam naman ni Senator Cheese na politika lang yan. Diba? Inayon ni Senator Cheese sa batas yung impeachment kay VP Sara. So eto, syempre nakikita natin na siguradong magiging transparent din si Senator Alan dyan sa impeachment ni VP Sara na ang gagawin niya dito ay dapat na inaayon sa batas. Hindi dahil sa politika lang, hindi dahil sa gusto lang nila na i-push siyang impeachment na yan. Lalo na
nagtagumpay sila sa pagboto ng yes sa impeachment ni VP Sara, di ba? Oh, sigurado ipapanik na nila yan dyan. Apurado na sila dyan. Oh. Pero malamang ko is nagdalawang isip ngayon sila. Tingin ko lang mga katunay kasi nagpalit na ng liderato sa Kamara. Ay, sa Kamara tuloy. Sa Senado. Oh. At isa pa syempre, 'di ba, pag nagpalit ng Senate President, 'di ba magpapalit din ng ng chairman ng Blue Ribbon, 'di ba? Yo, parang ganun yun. Sana ang dami nagre-request ibalik si Senator Marcoleta. 'Di ba? Kayo mga katunay, pabor ba kayo na ibalik si Senator Marcoleta sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee? Kasi ako talaga natuwa ako kay Senator Marcoleta Kasi nakita ko talaga sa mga investigasyon niya na talagang may patutunguhan. Eto na nandudo na Ayun na sa rurok, makikita na natin Kaso biglang naudlot nung pinalitan siya. Diba? Ngayon, mauulit na naman kaya. Kumbaga, matutunto na kaya ang mga tunay na salarin. Pero medyo, wag pa rin tayong kumalma kasi nga alam natin, ang administrasyon ngayon, hello. Pero subaybayan na lang natin yung mga susunod na kabanata sa mangyayari dyan sa Senado. Pero tayo, natutuwa tayo kahit papaano is nagbago ng liderato at bumabalik na naman ang kumpiyansa natin na siguradong magiging maganda ngayon ang desisyon na mangyayari dyan sa Senado. Ito pa yung isa. As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Mr. President, dear colleagues, Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has he is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagawa sa NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? yes, with that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assaulto sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalhin sa for inquest. No? Ayun. Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection? Yes, Mr. President, that is, I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support this motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the previous motion. yes, There is a yes. pending motion Hindi Yes. pwede patungan ng lesser Yes. motion. Thank you for the let's reminder. resolve first the motion of Senator Gingoy Estrada unless he wants to withdraw the motion. Medyo talagang bad trip si Senator Bato doon sa NBI at kay Trillanes. Talagang pinapalaya sila sa premises. Talaga namang wala naman silang karapatan na anuin si Senator Bato dyan. No? Tsaka parang nakita natin si Tito Sen talagang. Kung si Tito Sen pa siguro yung dyan, Senate President, malamang ko nabitbit na si Senator Bato. Kaya nga buti, saktong-sakto Nag-iba na ng Senate President, Putin na lang. So ayan, nakita nga natin, nagkakagulo. Kayo mga katunay, nakikita nyo siguro sa video, no? Na nagkakagulo ngayon sa Senado. Di ba? Gobyerno, laban sa gobyerno. Ay nako, sa totoo lang, no, mga katunay, uulitin ko. Yung kaguluhang yan lahat, dala-dala lahat ni Trillanes Ang lakas talaga ni Trillanes, ang lakas ng powers, mga katunay. Grabe yung tao na yan, no? Pero si Senator Bato, no? Nakakaawa din siya sa isang punto na yan na parang isa siyang kriminal, di ba? Pero ang kinakaso naman sa kanya dun sa war on drugs. Alam naman natin yung war on drugs is para sa kabutihan naman ng mga mamamayan, sa kabutihan nating lahat, para maging tahimik ang ating bansa at maging disiplinado at mabawasan ang kriminalidad sa mga inosenteng tao. Pero parang isa
silang kriminal. 'Di ba? Kung ganyanin sila itrato. Kaya tayo nagpapasalamat tayo ulit na nagbago ang liderato ng Senado dahil kung dati pa rin ang nandiyan ay sigurado. Bit-bit na palabas siya si Senator Bato at meron nga tayong nauninagan no na chismis na hawak daw ni parang may kopya ata si Tito Sendawa. Nadinig lang natin sa mga bali-balita ng warrant of arrest ni Senator Bato. Kumbaga hindi sinasabi. Parang si Senator Alan ata ang nag-booking. Pero bali-balita lang naman 'yon. Hindi natin masyadong pero kayo mga katunay, may nabalitaan din bang kayong ganun? Kaya kung di totoo 'yon, hindi okay. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm PT and I'm out.